Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nakahanda ang gobyerno na tumugon sa epekto ng posibleng pagbilis pa ng inflation kasabay ng tumataas sa presyohan ng krudo sa pandaigdigang merkado ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Batay sa ulat ng PSA, bumili sa 2.4% ang inflation mula sa 2% noong Enero. Ito'y bunsod ng pagtaas ng presyo sa pagkain, non-alcoholic beverage, housing at utilities. Sa kabila nito, pasok pa rin ito sa target range ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Kabilang sa mga pagtutuunan ng gobyerno ang pagtanggal sa excise tax sa krudo at flexible work arrangement. Nagsampa na ng reklamo sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Attorney Levy Baligod at iba pa kaugnay ng akusasyon ng 18 ex-Marines. Ang detalye mula kay Mary Ocampo. Mary? Naomi, may baon ngang revelasyon itong si dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang pagpunta dito sa Department of Justice ngayong araw. Formal nga na nagsampa ng mga reklamong kriminal si Trillanes laban kina Attorney Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor, broadcaster na si Jay Sonza, dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger na si Kathy Binag. Kasama rin sa reklamo ang 18 individual na nagpakilalang mga dating marino. Giit nga ng dating senador, walang katotohanan ang paratang na tumanggap siya ng pera mula kay dating Congressman Zaldico para sa mga tauhan ng International Criminal Court o para sa anumang layunin. Ayon pa kay Trillanes, sa mga nasabing individual ay nasa likod umano ng isang gawa-gawang kwento na nag-uugnay sa kanya sa isang umanong $2 million na suhol para sa mga investigador ng ICC. Kalagitnaan nga ay binahagi ni Trillanes na dapat abangan ang mga susunod na araw dahil ilan sa mga marino umano ang magpapatotoo sa kanyang depensa. At kinalaunan, itong sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Naomi, nanindigan nga si Trillanes na itong mga paratang na ito ay isang gawa-gawa at kampanya laban nga o para sirain ang kanyang reputasyon at ilihis ang usapin o ang atensyon ng publiko mula sa mga kaso na nasa ICC. Naomi? Maraming salamat, Mary Ocampo. Naghain ng ethics complaint ang ilang women's rights advocate laban kay Quezon City Representative Bong Sunday kaugnay ng kanyang kontrobersyal na komento sa aktres na si Ann Curtis. Kasama sa paghahain na reklamo ng mga kababaihan si Gabriela Partiles Representative Sara Elago. Ayon kay Elago, bilang bahagi ng Kongreso, maaari itong magbigay ng naratibo sa taong bayan na tama at normal ang pambabastos at diskriminasyon sa mga kababaihan. Sa ilalim ng Magna Carta of Women, protektado ang mga kababaihan sa anumang uri ng sexual harassment at walang exempted sa pagpapanagot na sangkot rito kahit pa miyembro ng Kamara. Hinikayat din ni Elago na bumuo ng gender sensitivity at anti-sexual harassment training para sa lahat ng miyembro at empleyado ng Kamara. Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na may panibagong banta sa buhay ng dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa loob ng Camp Bagong Diwa. Ang detalye mula kay JM Pineda. JM? Yes, Naomi, wala umanong nangyaring banta sa bagman ni BFP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa loob mismo yan ang Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ayon yan sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Base sa investigasyon ng BJMP, may nakabanggaan lang si Madriaga na kapwa PDL malapit sa basketball court area ng BJMP facility. Nangyari umano yan itong umaga o nitong March 3 kung saan oras ng paglalakad ni Madriaga para sa exercise routine nito. Nagkataon umano na may nakasalubong lang siya na inmate na papasok na rin ng selda. Pero sabi ni BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustenera, na mahigpit ang seguridad ni Madriaga sa loob ng Camp Bagong Diwa.
Katunayan, inilipat agad nila ng selda si Madriaga matapos ang insidente. Ayon pa kay Bustinera, simula pa noong nag-report si Madriaga na may banta sa kanyang buhay, ay iniwalay na siya ng selda sa mga iba pang PDL. May mga nakabantay na rin daw na NBI sa loob at iniimbestigahan na rin ang nangyaring minor incident. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan mamayang 5:30 sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.